Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Johnny Dubagar uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong kaso ni Mima Alicia or ni Alicia Lipata. So meron na naman pong bagong ipinost si Pebbles Cunanan, Pebbles Talakera 6 na, yung kanyang FB account. Yung post niya, sabi niya, let us start from the show. Siya po yung babaeng laging kasama raw ni Mima Alicia. Hindi na yata nagpakita, baka alam niyo kung nasaan. Taga Florida Blanca raw po yan. Okay, ito yung kanyang post doon. At yung lalaki ay si Adrian Guevara E. Soto, 37 years old, Florida Blanca rin. Ito yung yung may-ari ng negosyo po, mga motorcycle trading na Guevara Motorcycle Trading. Hinanap ko po itong Guevara Motorcycle Trading sa FB pero wala na po ang kanilang FB account. So hinanap ko rin naman po, wala na yung FB account nila pero ito po yung aking nakita. Guevara Remlin Motorcycle. O baka ho, ang pangalan ng babaeng ito, nitong magandang to, ay si Remlin. Ano ho? Yan. Ito yung kanila. 2024 ito, itong FB page na ito na aking nakita. Florida Blanca din. May phone number pa. Nasa Facebook yan. Ayan, yung address nila. Okay, yung Guevara Motor Trading, wala na po ito. Ito na lang po ang natitira dahil inactive na itong account na to. Now, ito ho kasing lalaki na to, nung araw po na nangyari ito kay Mima Alicia, ay kasama niya itong isang to, yan, na nagpunta doon sa bahay ni Mima Alicia. At nagsabi sila na nanggaling na sila sa police station at nagpaalam sila kasi nga bubuksan yung bahay ni Mima at may kukuning pera para po pambayad sa hospital. Teka, hindi ho ba pagka ganyan sinasagot naman na po yan ng PhilHealth? Diba? Parang imposibleng walang PhilHealth itong mga to, lalo na si Mima. But anyway, hindi po sila napagbigyan. At ang kapansin-pansin kasi rito, yung kulay ng damit, yung kanyang sombrero, ay tumutugma po dito. Ayan o. Yan. Mistisuhin. Diba? Ito. Nung makita ko ito sa post ni Pebbles, bigla po nag-flashback sa isipan ko yung unang-unang content dito ni Takero na yun pong lalaking pumunta dyan, ang hinahanap niyan ay hindi ho pambayad. Kung hindi, para kunin yung contract. Bakit po kukunin sa bahay nila Alicia yung kontrata? Siyempre, baka mag-investigate ang mga police dun sa mga properties, ay makikita pa yung kontrata at sila po ay baka matanong. Ang tanong, bakit aayawan naman nila na sila ay matanong ng kapulisan, ng mga investigador? Diba? Ano yun? May tinatago? So, etong babaeng nakapulang buhok, hindi ko pa rin nakukuha yung confirmation kung meron itong mga tattoo sa braso, sa balikat. Kasi may nakita na akong FB account nito na active kung meron siyang mga tattoo. Kamukhang kamukha eh. Nakamakailan lang nasa Quezon Province. Yan. So, ito po, hindi po ito nagpakita. Ito rin ang kapansin-pansin. Yung boyfriend ni Mima, na si Paco, the Gooding, hindi po nakadalaw doon sa burol niya. I understand, hindi po pala binti ang tama noon. May tama pala yon sa abdomen, sa tiyan. Okay? Mali lang yung mga kwentong kumalat. Eto, puntahan na natin yung police report. Sabi kasi rito, they were traveling in a silver Toyota, Toyota Cross with conduction sticker, and after parking in the front of their gate, Alicia alighted first. Si Mima pala yung unang bumaba from the vehicle and was immediately shot by two armed men. So binarilagan ng dalawang armadong lalaki. And at then nilapitan din po si Nelboy na nananatili po sa loob ng sasakyan. So mali yung kwento o taliwas dito sa kwento na na hindi to tumutugma do sa kwento nung mga taga ron na itong si Nelboy ang nagbubukas ng gate. Diba? So nasa loob ng sasakyan si Nelboy, nilapitan, binaril,
Sabi rito, who remained inside the vehicle was caught in the crossfire and sustained gunshot wounds to his right shoulder and abdomen. Okay. So naintindihan ko na yung hindi dinadala siya sa ospital, sabi niya kinakapos siya ng paghinga. And then the suspects fled, blah blah blah. Ito raw po yung nakasakay ng Honda PCX, wala raw hong mga plaka. Naka white and red helmet lamang po silang dalawa nung yung riding in tandem. Now, sabi rito, in his sworn statement, sabi, yung lalaking gwapo, yung may sombrero, si Adrian Guevara Soto, 37 years old, married, taga Florida Blanca, sabi, and engaged in motorcycle trading, provided additional background information, sabi. So ito raw pong si Nelboy ay dati niyang tauhan sa kanyang motorcycle trading business. And described him as a kind individual with no known enemies. Nelboy resigned last year after beginning to cohabit with Alicia. May mali po rito. Isang buwan at kalahati pa lamang sila ni Mima Alicia na naninirahan doon, yung cohabitation nila doon po sa sa Caloocan. Okay? May mali na agad rito sa police report. Pagkakaalam ko pa, mga nasa 3 buwan pa lamang ang relasyon nilang dalawa. At nagsimula po sila ng negosyo ng pagbibenta ng motorsiklo. Okay? Nasabi rito last year, paano mangyayari yon? na magtatayo sila ng negosyo nilang motorsikluhan nang hindi pa sila magkakilala, 'di ba? Now, Mr. Guevara further mentioned that he knew Alicia personally as she often conversed with him and his wife. Okay. Lagi raw pong nakakausap niya at ng kanyang asawa. He identified her as a well-known blogger. Kilala niya nakilalang blogger si Mima, recognized for her outspoken commentaries and fearless criticism. So, kilala po pala nila etong si Mima Alicia. Ano yung papel ng babae? Okay, so ito yung kontrata. Ayon po kay Pebbles, etong kontratang ito po yung kontrata na naglalaman ng mga utang, ng mga perang na ilabas na ni Mima para sa kanila. Ang tanong nga nasaan itong mga taong ito? Malapit pala sila kay Mima, kilala pala nila siya, na-meet siya, nakakausap palagi. Bakit hindi ho sila dumalaw sa kanyang burol nung nasa sanctuarium? Diba? Tinanong ko ito kay Takero. Sabi ni Takero, sabi ko, ang pangalan daw na pinakilala sa kanila ito ni Sarah, ay nito ni Mima, ito raw po ay si Sarah. Ito yung babae na naglabas ng perang pain kay Mima. Sa birthday ng isang assistant secretary ng gobyerno, ay bigla niya itong isinama makalipas ang ilang buwan na hindi na po nila nakakasama etong si Mima. Hindi naman ilang buwan, siguro mga mula nung nag-live-in na sila, no. Bigla na lamang lumitaw si Mima, wala nang communication sa kanila, ni Haniho, wala na raw po. Ngayon, doon sa birthday party na yon ng isang ASEC, nandun rin ang grupo ni Takero, isinama ito ni Mima. At doon sila concerned na tinanong-tanong nila siya, sino ba yung kasama mo? Doon niya nalaman daw yung pangalang Sarah. Okay? Business partner. Yan. Naglabas daw ito ng pera kasi merong business proposal kay Mima, and apparently yung tao, hindi po ito basta-basta naglalabas ng pera. So, ginawa, paluwal ng pera na ginamit ni Alicia para doon sa investment. Kumita, yung utang niya, nakapagbayad siya, hanggang sa nabuo yung tiwala sa kanila nung tao na sino ba naman ako para pautangin nila ng ganong kalaking halaga. Pagamat nabayaran ko. So doon po na-trap, nakuha yung kanyang loob. And then utay-utay hanggang sa umabot ng 8 milyon ang nakuha ng pera sa kanya. At again, balikan lang natin yung kontrata. Ito po ay naglalaman daw ng mga halaga ng mga nautang na o nailabas na ni Mima sa kanila. Yan. Ngayon, nung
hinala rin naman po ni Nasangkay na ni Takero din na posibleng itong mga to ay dahil masyado ng malaking halaga at si Mima ay may post nga na siya po ay magtatayo na ng negosyo ng pautangan ng motorsiklo sa Samar, sa kanilang probinsya, maaring ito ay kanyang siningil at tinakot na i-content sila, i-expose sila. And since itong grupong ito, na sabi ni Takero, hindi po ito, ni Sangkay, hindi ito malaking grupo, no? Ibig sabihin, hindi po ito nag-e-exist sa tawag yan, sa mga pulis sa profile. Walang reklamo. So, hindi po nila gugustuhin na mabulilyaso. Kaya hinala po nila, malamang itong mga to ang nagpatira. Lalo na, hindi na nagpapakita, hindi lumalantad, hindi pumunta sa burol ni Mima. Diba? Katulad din ng boyfriend ni Mima na hindi man lamang naisipang dumalaw doon para man lamang, 'di ba? Alam din naman niya pinaghihinalaan siya ng maraming netizens na may kinalaman dito sa nangyari kasi that's very unusual. 'Di ba? Bakit ikaw binuhay? Pero ganun pa man, ang tama raw ay sa tiyan, pero sabi naman ni Takero, ang tama ay sa binte. Alin ba ang totoo? Kaya ba hindi nagpunta rin sa burol ni Mima kahit man lang sana naka-wheelchair, 'di ba? Para hindi ma-check hindi ma-verify kung saan ba talaga ang tama. Sa tiyan ba o sa binti at balikat? 'Di ba? So yun po yung mga katanungan dito. Kung ano po nangyari sa mga to. And then yung dalawang na inaresto, 'di ba? Yung dalawang inaresto ay mukhang fall guy, yung dalawang inaresto na alam niyo yung galawan ng PNP para masabi lamang na sila ay na-resolve na nila yung kaso, yung usapin, okay na. Diba? Usually, naglalabas sila ng mga tao. Katulad ng ginawa nila noon sa kaso ni Villamor, dun sa kaso ni Percy Lapid. Naglabas din sila ng mga tao, nag-investigate pa. Dito ang kamera, tapos lumilitaw na itong si Villamor ay itinumba ng mga gangsters dun sa loob. And then yung mga gangsters, nakakatawa nga, napatunayan nila ng beyond reasonable doubt, yung mga involvement ng mga leaders. As if merong CCTV dun sa lugar, di ba? Ang tanging napatunayan lamang po doon sa kay Percy Lapid ay yung sinasabi nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte, giniba na yung mga kubol. Di ba? Sabi giniba nila yung mga kubol. And totoo, meron palang kubol. That was 2022 lang ata yun, 2023. Di ba? 2023, di ba? So ibig sabihin, ang totoong nagpagiba ng mga kubol ng mga preso doon na pinarerentahan, etong Pinoy administration. Panahon ni Duterte, nagbalikan yung mga kubol. Yun lang po yun. Yun lang yung napatunayan doon. Yung kay Villamor, wala. Fall guy ang mga yon. Isipin mo naman, kahit yung mga yun ay nahatulan ng mga 8 taon na pagkakakulong, pero yun po naman kanilang mga binubunong preso, sentensya sa loob ng preso, ay habang buhay na kulong. Di useless po. Kasi ang parusa ay halimbawa meron kang 20 anyos na binubuno, nahatulan ka ng panibago 10 taon, hindi po yun idadagdag. Yun po ay kasabay na bubunuin mo ng sentensya. Okay? So dito, tignan nyo, walang press conference. Di ba? Yun nga lamang na isang tao na tawag dito, isang ordinaryong pulis na naka-road rage. Di ba? Ang ginagawa po nila, pinipresenta nila. Pinapakita nila. Nagkakaroon ng press conference, naririnig pag pinagsasalita yung mga tao. Pero bakit yung dalawang nahuli ko na nahuli rin doon sa Pampanga at yung isa doon sa dalawa na yun, yung isa taga Caloocan, yung isa yata taga Pampanga rin. Diba yung mga kaduda-duda? Ang tanong nga may mangyayari pa kaya? May mahuhuli pa kaya na mastermind talaga sa pangyayaring ito? Kamusta na yung yung dalawa? Nasaan na? Talaga bang sila'y nakakulong? Talaga ba sila ba talaga yung salarin? Sila ba talaga yung sasampahan ng kaso? 'Di ba? Kaya dapat nga po talaga rito tinututukan ito ng pamilya mismo nila
nila Mima, bagamat nasa malayo kasi silang lugar at mukhang mananahimik na yung pamilya. 'Di ba? So malaki itong hamon sana diyan po sa DILG kay John Vic Remulla at sa PNP natin, 'di ba? At saka sa ating pangulo din. Kasi mukhang nagkakaroon po ng whitewash sa simula pa lamang. Tulad nga ng una kong content, napuna ko na po kaagad yan. Usually kasi pag may mga nangyayari, ang mga police station, nagbabato ng mga information sa media. Eh, syempre, yung mga taga-media, may mga pakonsuelo sa kanila kapag sila nakapagbato ng scoop. Bakit ito, sikat na vlogger, wala man lamang balita kaagad? 'Di ba? Ang tagal pa, tanging yung Tribune, ang tagal pa nakapaglabas ng balita, kaya ito na-confirm. Oh. Correct. Lucia Barrera. Yung lalaki ang kausap nung may-ari ng bahay, ang sabi niya, ang kausap niya yung lalaki at ang alam niyang negosyo nun ay motorcycle yung binibenta, 'di ba? Ito nga pala yung motorcycle na binibenta. Sa page mo nila. Hmm. Sabi rito, PM na lang po, buy and sell, motor, pa-share guys, pa-share ng video, may GCash tayo. Yan. So 180 units, fast break, 25,000 each, mga surplus sa sasakyan. Ang tanong, saan ito nakapwesto? 'Di ba? Saan yan nakalagay ang mga yan? Oh. Kasi kung yun doon sa tinitirahan ni na Alicia, wala ho silang ganyang kalaking garahe. 'Di ba? So saan nila ito kinunan? Ano yan, mas klaro yung kapitbahay niya sa CCTV na 2 weeks na palang may nagmamanman sa tirahan. Iba't ibang tao pero iisang tabayan at tinitignan. Yeah, correct. Yung nga yung sinasabi rin ng mga pulis na na matagal na silang minamanmanan doon. At yung dalawa, consistent din na nakikita doon sa lugar na pinangyarihan. Before daw and after. So, iba na naman yun. Yung sabi sa report ng police, tumakas sila. Pero lumilitaw, 'di ba, sa interview sa PNP, bumabalik yung salarin, yung bumaril. Tinitignan yung situation, investigation doon sa lugar. And besides kasi naiwan nila yung 7 slugs. Yung hindi slug, yung basyo ng bala. At yun nga, pwedeng magamit yun para ma-identify yung may-ari. Wala ring pinakita ang PNP kung totoo ba na yung sasakyan, yung NMAX ay walang plate number, 'di ba? Wala, masyadong sikreto ang investigation na ginawa rito. Kaya mula pa sa pool pa lang nakakaamoy na ako ng pag-whitewash dito. So kung merong whitewash sa simula't simula pa lamang, hindi kaya ito nakatimbre sa kanila sa PNP Caloocan? Itong mangyayaring ito kay Mima Alicia, na parang ang dating may attempt from the very start pa lamang na itago ito at palipasan na lamang ng oras hanggang tuluyan ng mapanis ang balita. 'Di ba? Sa interview ng Artates kahapon, may isa pang naaresto bukod sa dalawang nauna. Very good. Pero sana ilabas po nila yon. May isang slug silang nakuha. Deformed slug nakuha nila. Wasak yung salamin ng kotse eh. Yun nga, binaril nga si Nelboy kasi si Mima pala yung unang lumabas. Tapos pinaputukan. Tapos ang nakuha pa sa CCTV, papalapit sa kanya yung mga salarin. Tinamaan siya sa pigi. Tapos siguro sa pigi, sa puwet, bumagsak na at nakaharap na sa mga salarin, binaril sa dibdib. At nung buhay pa, yun na binaril na ng malapitan sa sentido. Na sa kanan, dito ang tama. Dito kasi may buto tayong napakatigas eh. Bumalik yon, dito tumago sa baba niya, kaya wasak. Kaya doon sa kabaong niya, makikita ninyo yung damage dito na naiwax lang talaga. Hindi lang magaling yung makeup artist ng Sanctuarium at nag-iba yung itsura niya. Pero
Hindi naman deform yung mukha. Maganda yung pagkaka-reconstruct nila. Mm. Yeah, expert yung mga ano, hindi yun mga ano lang, mga tawag dito, hindi yun mga bagito lang na sabihin ni galit lang. Kaya tumakbo nung binaril siya pag-uugaling Duterte, yan ang turo ng mga maka-Duterte. Okay, so yan ang pong abangan natin. Ayun po ay kung meron pa tayong aabangan mula sa PNP sa kasong ito. Pero dapat po talaga meron. At sana nga yung grupo ni Mima, sila Takero, sina Boss Mike Cervera, tutukan din po yan from time to time. Kasi nakakausap naman nila yung mga investigador. 'Di ba? Tayo naman po ay nakikimarites lang, nakiki-analyze lang naman po ng mga development. Okay, so iwan na muna natin to. At meron tayong huling pasulyap sa kanya. Hanggang kamatayan, Oh, shit. pipiliin ko pa rin kayo, mga minamahal. May mga taong gustong sila lang Nailibing na po siya ang nung Martes. mabuhay. Patalikod kong lumaban, taraidor sa kanilang kapwa. At may mga taong nag-aalay ng kanilang mga buhay. Buhay para ipaglaban at gisingin ng taong bayan. Sa mga dinanas mong sakit, hirap at bighati, sa kabilang buhay wala na sa'yo ang aapi. Sa piling ni Kristo, bahay ng Diyos na pangako, magagalak sa samba sa iyong tagapaglikha. Mima Alicia, maraming salamat sa iyong buhay. Mima Alicia, katarungan mo naway makamtan. Mima Alicia, hinding-hindi ka malilimutan. Mima Alicia, bayani kang tunay. Ang salita ng Diyos, ang panghahawakan, walang makakapigil at walang makakasagupa. Kapitulo 32, versikulo 35, sa aklat ng Deuteronomio, wika ng Diyos sa tao. Ang paghihiganti ay akin, at gayon din ang gantimpala sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa. Sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay nagmamadali. Mima Alicia, maraming salamat sa iyong buhay. Mima Alicia, katarungan mo naway makamtan. Mima Alicia, hinding-hindi ka malilimutan. Mima Alicia, bayani kang tunay. Kahit hanggang kamatayan, pipiliin ko pa rin kayo, mga minamahal. Mima Alicia, maraming salamat sa iyong buhay. Mima Alicia, katarungan mo naway makamtan. Mima Alicia, hinding-hindi ka malilimutan.
ay